So, kamusta na mga idol? Kai Sotto update tayo ngayon. Japan B-League, inihahanda pala ang ating pambato na si Kai Sotto sa mas crucial game pa ngayon 2024. Posible talaga na magkaroon ng 1-year contract sa Yokohama B Corsairs. Gusto din ng Japan B-League na magkaroon ng additional 15 pounds of muscle si Kai Sotto. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, hindi ko papabayaan ang mga solid fans ni Kai Sotto. Shoutout tayo ngayon na lagi nakasubaybay sa ating mga channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan BMB, Gamefall, Jomery Carmona from Maayon Cafes, Maranao Vlog, sa mga anak niya po, Johara, Fatima, Omar, Johaimen at Umair. Shoutout kay local player John McGregor Screen from Prosperidad, John Paul Vidal Balsa, Eugene Delfin, Cloud Salazar, kapatid ni Bal, Will Mero Cana, Edmond Daniel from Dasma, Cavite, Edgardo Lahara at Nicanor Basbas, Aringay, La Union. Kung gusto nyo pong ma-shoutout, please comment down below yung pangalan po ninyo at lugar ninyo. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto update. Maraming salamat po. So mga idol, nakuha po natin yung article na ito noong 2023 pa, no? Noong October. Sinabi po yan ng Japan B-League, no? Na si Kai Sotto ay gusto nilang mas maging malakas at healthy for crucial 2024 push. At gusto nilang magkaroon ng additional 15 pounds of muscle. Kaya kung makikita po ninyo sa mga training ni Kai Sotto, hindi lang basta-basta 5v5 na mga laro, no? O yung laban lang, yung basketball lang, ganyan. May ginagawa po siyang ehersisyo, especially yung pagpapalaki po ng kanyang mga braso at yung squat, no? Yun po yung madalas, yung dalawa po na yung squat at yung barbell row. Yun po yung ginagawa ni Kai Sotto. Unang-una, squat para mapalakas yung kanyang standing, yung mga binti po niya, no? At barbell row para po sa mga braso. Sa shooting din po, nakaka-improve po yun. So nakita natin yung concern po ng Japan B-League sa ating pambato na si Kai Sotto. At kahit nga po galing sa Hiroshima si Kai Sotto at nagkaroon ng loan agreement, nilipat sa Yokohama, nakita natin yung care na gusto nilang makahanap si Kai Sotto ng team na mag-fit siya. At nakita natin yan sa Yokohama B Corsair. Ngayon, malaki talaga ang chance na magkaroon ng 1-year contract or kuhanin siya ng Yokohama, no? Bagyan ng kontrata para mas ma-expose pa at mas mahasa pa itong si Kai Sotto. Ngayon po kasi hindi talaga malabo talaga, no, na lumipat ng ibang liga itong si Kai Sotto. Kasi nasa hype po siya ng kanyang galing dito sa Yokohama at syempre nakita nyo naman, kailangan mag-gain muna si Kai Sotto ng muscle bago sumabak sa ibang liga. Ang sinasabi natin dito sa liga sa Japan B-League, no, ay may concern sila sa ating pambato na si Kai Sotto. Hindi lang basta laro, inaalagaan po nila ang ating pambato. Aanhin naman natin kung sakaling malaki yung offer sa NBL, doon maglaro si Kai Sotto, hindi pinapansin si Kai, no? Basta laro lang si Kai, walang pakialam ang management o yung head coach na basta i-train si Kai Sotto, wala silang pakialam, bahala na siya. Pero dito nakita naman natin sa Japan B-League, inaalagaan si Kai Sotto, nabibigyan pa ng mahabang playing time, which is very good sa exposure ng ating pambato na si Kai Sotto. May mga nagsasabi na hinog na nga daw si Kai Sotto, no? Pero mga kaibigan, para sa akin, hindi pa talaga totally hinog na hinog ang ating pambato na si Kai Sotto. Kinakailangan niya muna na gawing training ground eto nga pong Japan B-League, itong Yokohama. Kahit hindi man sila nasa standings, no, o nasa top standings ng Yokohama, okay lang. Pero yung experience na mabibigay sa ating pambato at yung exposure, hindi niya makukuha sa ibang liga. Lalo na dito sa NBL at lalo-lalo na sa NBA, no. Kung makapunta man si Kai Sotto doon, no, hindi natin alam, no. Siguradong mababang kulang ang ating pambato. Hindi ko po minamalit si Kai Sotto, but real talk lang, no. Kinakailangan may mapatunayan muna si Kai Sotto. Siya na mismo lalapitan ng malalaking liga, no? Sa EuroLeague, nakita rin natin, posible din si Kai Sotto doon, pero hindi pa sa ganitong pagkakataon. Well, mga kaibigan, kung titignan nyo, yung concern talaga nandito sa Japan B-League. And as of now, kahit wala pa pong laban ng Yokohama, sa March 20 pa kontra sa pupunan po ng Toyama Grouses, si Kai Sotto tuloy-tuloy po ang training niyan, araw-araw po yan. Nagiging daily routine na po niya yung ehersisyo na pagpapalaki ng mga braso niya at yung sa binti niya po, no, yung syempre yung pagtakbo, yung pagtayo niya, kailangan mapatibay niya po yun. Kaya squat at yung barbell. Naboost din po kasi mga kaibigan yung confident ni Kai Sotto nung i-encourage siya ni Coach Tim Kondo dito sa FIBA nung naglaro ang ating pambato. At napakaganda ng performance ni Kai Sotto dito sa dalawang laban nga po sa Hong Kong, China at sa Chinese Taipei.
At pagkatapos doon, nabigyan din siya ng magandang playing time dito sa Yokohama kay Coach Aoki Taketo. Kahit hindi ganun ka-close si Coach Aoki Taketo at si Kai Sotto, nakita naman ni Taketo, no, na si Kai Sotto talaga ay napakalaking bagay sa sentro dito sa laban, no, bilang first five, makapaglaro ng mahabang playing time, yung nasa loob ng court, yung appearance niya, napakalaking bagay. So kung titignan nyo po mga idol, pinaghahandaan din ng ating pambato na si Kai Sotto. Eto nga po nalalapit na Olympic qualifying tournament, which is magsisimula po yan July 2 to 7. At makakalaban natin dyan yung mga European team. At doon talaga mapapasabak si Kai Sotto. Kinakailangan talaga ni Kai mas palakihin yung kanyang katawan para sa balyahan. Hindi siya basta mababalya. Kaya kasi madaling mabalya si Kai Sotto noon, napapanood natin yan. Ang nipis ng pangangatawan ni Kai. Talagang nakita natin na madali siyang maitulak. Pero iba na ngayon mga kaibigan. Siguro pag binalya yan si Kai Sotto, tatalsik yung mambalya sa kanya, no? Gagamitin ni Kai yung advantage niya berang pagiging 7-footer. Napakalaking bagay po na yun. Saka yung NBA Summer League, mga kaibigan, no? Wala namang conflict. Kasi yung NBA Summer League magsisimula naman yon July 12 to 22. So posible din silang maka-attend doon. Pero pag-uusapan niya, no, ng agent ni Kai Sotto na Wasserman kung okay ba, maaprubahan ba nila? Kasi sayang din yung exposure, no, na makapaglaro si Kai Sotto. And as of now, mga kaibigan, wala bang kuponan talaga or NBA na nagbibigay ng invitation sa ating pambato. Pero malamang sa malamang ay magkakaroon yan si Kai Sotto ng exposure ngayong taon, no, 2024 sa NBA Summer League. So aabangan po natin yan. Isa rin yan sa pinaghahandaan ng ating pambato na si Kai Sotto. Basta walang maging conflict dito nga po sa FIBA, no, sa Olympic qualifying tournament, dahil si Kai Sotto kailangan sa gilas. Go po yan, no. Sigurado po tayo diyan sa NBA Summer League. Wala namang problema sa Japan B-League. Sa Japan B-League si Kai Sotto natitrain talaga. Exposures dito sa Japan B-League sa Yokohama, palas isama pa natin yung Olympic qualifying tournament sa July 2 to 7 at NBA Summer League. Napakalaking bagay na po para sa ating pambato. And after noon, sigurado tayo handang-handa na at hinog na ang ating pambato na si Kai Sotto, basta maging consistent lamang po. Well mga kaibigan, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, and please wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.